Praise. Hanapin na po natin yung pinaka-komportabling upuan at inumin na natin yung pinaka-matapang na kape. Amen. Dire-diretso na po tayo. So, ang sarap lang no, na magpuri sa Panginoon. Our praise and worship is our offering to God. Wala tayong po pwedeng ibigay sa Panginoon, kundi yung ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. So, sa umaga pong ito, ay dadako tayo sa paghahayag ng mensahe ng Panginoon. Ito naman yung inihanda ng Lord para naman sa atin. Amen? So, kanina po, naging bangong samyo yung ating pagpupuri sa Panginoon. Ngayon po ay pagpapalain tayo ng Lord sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? Batiin natin ating katabi, sabihin natin magandang umaga. Amen. Para lang po magising tayo ng konti. So patuloy po, dire-diretso po tayo sa ating theme na The Workers in the Vineyard, Faith, Hope, and Love. No? So sabi ko nung nakita ko po yung theme natin, so hindi bago yung ganitong klaseng tema sa pag-aaral o sa pag-preach. But kung ipapasok mo yung faith, hope, and love, medyo challenges ng konti. So, ang ating pong main text verse sa umagang ito, ang binigay ng Lord ay matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po nating basahin ang sinasabi ng Panginoon. Ecclesiastes o Mangangaral chapter 4 verse 9 to 12 in 3, 2, 1. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but who to him that is alone when he falleth? For he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? And if one prevails against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Let us all pray. Father God, muli, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli ay pagsalusaluhan namin ang iyong mga salita, O God. Dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan at paikipisan ng banal na Espiritu, O Diyos. Ang kapangyarihan ng iyong mga salita, ang patuloy na mangusap at maisapamuhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita, pagpalain mo ang bawat anak mo na maikinig na to, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, nais ko po siyang basahin sa Tagalog. Ang sabi niya dito sa Mangangaral, chapter 4, verse 9 to 12, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. No? So, napakatalinghaga, napakayaman sa wisdom ng pagkakasulat ng text verse. Sapagkat ito po ay sulat ni Haring Solomon na ang sabi ng Biblia ay ang taong nabuhay, ang taong pinakamatalinong nabuhay sa balat ng lupa, no? So lahat po tayo ay kilala natin si Haring Solomon kung ano ba yung karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat nung tanungin siya ng Panginoon, ang sabi sa kanya, ano ba yung gusto mo? Hilingin mo na kung anong gusto mong hingin, sabi ng Lord. Pero ang sabi ni Haring Solomon, mapasa akin man ang lahat ng bagay. Kung wala akong kaalaman, kung ako ay mangmang, walang mangyayari. So ang hiniling sa Panginoon ay karunungan, at sabi ng Lord, ang God po talaga ay na-amaze sa hiniling ng hari, sapagkat karunungan yung kanyang hiningi. Sabi ng Lord, marunong ka talaga, kaya pagyayamanin kita sa maraming bagay. So, ganun po katalinghaga, ganun po kayaman yung ating text verse na pag-aaralan. Sa umagang ito, ang objectives or ang hangarin, layunin ng mensahe ng Lord ay may tatlo.
Number one is to strengthen the, by the way, dito muna tayo sa, sa title. No? Yung pong message, nung binigay sa akin ni Kuya Ren yung slot, sabi niya magme-message, ikaw yung mag-message. So meron siguro kung 2 weeks no, before nung bigay yung slot sa akin. Kasi nagawa ko na po yung message. Siguro after 1 week, gawa ko na yung message. Tapos 1 week akong gumawa ng title. So masyado akong nahirapan sa paggawa ng title. So, ang title po ng message ng Lord is Laboring Together in Christ, Strength from the Unity and Love. Amen. So, take note. Yan po yung title ng message ng Panginoon. And then, our objectives is, number one, to strengthen the laborer to become more effective worker in the vineyard. No? So, to strengthen the laborer. Sabihin mo sa katabi mo, manggagawa ka. Ayan. So, sa pagpapagal natin sa Panginoon, hindi sa lahat ng oras malakas tayo. Hindi sa lahat ng oras masipag tayo. Meron at merong pagkakataon na papangit man painggan, may time na tinatamad. No? There's a time na parang nakakasawa, parang nakakapagod. Sa mga bago, siguro, nandun pa yung sigasig, nandun pa yung saya sa puso, no? Pero, pag nagtagal, hindi naman lahat, may time talaga na mas masarap matulog, no? Parang nakakatamad. So, the message of the Lord, ituturuan tayo how to strengthen the laborer to become more effective worker in the vineyard. We are called to save. Tinawag tayo ng Panginoon upang iligtas. And we are saved to serve. So, niligtas tayo para maglingkod at naglilingkod tayo sapagkat tayo ay iniligtas. Amen? Nakakalungkot or ang hirap paniwalaan ng isang mananampalataya na tunay na ligtas pero hindi naglilingkod. Ang ating paglilingkod ay bunga ng natamo nating kaligtasan. Kaya tayo naglilingkod, tayo ay iniligtas ng Panginoon. Number 2, to really understand how the teamwork work for unity. Pag pinag-usapan natin yung salitang unity, lagi nating nalirinig, napaka-gas-gas na o lumang-luma na yung walis tingting, hindi ba? Hindi po pwedeng mag-work yung isang tingting lang, ano? Isang piraso. So, kaya siya inipon, tinali, para mas maganda yung maging resulta ng kanyang gagawin. So, titignan natin kung ano ba yung, to understand, uunawain natin kung paano ba nagwo-work ang teamwork or yung unity. At pangatlo po is to know the importance of our relationship to God and to our neighbors to strengthen ourselves for the success of our labor. Amen. So, bago tayo magpatuloy, meron lang akong pangpagising ng konti. Alam natin yung kwento ni Pagong at ni Cuneo, di ba? Sa ating mga, Kuya, Pilipino ka ba? Are you Filipino? Kasi parang Nepal. Akala ko Nepal. Korean. Korean. So, hindi bago sa atin yung kay Cuneo at saka yung kay Pagong, hindi ba? So, ito po ay lumang-lumang kwento na. No? Pero yung aral, yung laman ng kwento, mananatili yon kung nauunawaan mo yung talinghaga. No? So, one time, inaya o talagang niyabangan ni Cuneo itong si Pagong. Sabi niya, magkarera nga tayo minsan. Kasi nakikita niya pa, uugod-ugod yung Pagong eh. So, pinagbigyan itong si Pagong. Sabi niya, sige. Then, alam natin yung istorya, di ba? Na tumakbo na ngayon si Cuneo at si Pagong, uunti-unti lang yung hakbang niya. And nang matanaw ni Cuneo si Pagong, sabi niya, ang layo ko na. Sabi, magpapahinga muna ako. Hanggang di niya namalaya, nakatulog siya na mahimbing. Then, nung magising siya, nagulat siya si Pagong, nandun na sa finish line, naghihilik na. No? So, the lesson is, yung faith, no, yung pananampalataya, yung paniniwala ng Pagong, bagamat alam niya na wala siyang laban sa karera, but
Pero nag-step siya di ba? Talagang kinarir niya and hindi siya tumigil, hindi siya huminto. Talagang nagdire-diretso siya. Although mabagal, kailangan nagpapatuloy. Amen? Nagpapatuloy. Yun yung ibig sabihin ng kwento. Narinig niyo yung part 2? May part 2 yun Yun yung bago. Di ba? Yun yung bago. Kasi hindi pumayag si Conejo na talo siya. Ang sabi niya kay Pagong, sabi niya, hindi ako papayag na matatalo ko. Kailangan may rematch. So yung rematch po, pumayag na naman si Pagong. Sabi niya, magkakarera na naman sila. Nag-start na naman yung karera. So hindi na pwedeng matulog si Pagong. Alam na niya Ay si Conejo, pag natulog siya, delikado na naman. So ang ginawa ni Conejo, nung magsimula yung karera, pinaspasan niya ngayon. Narating na yung finish line. Si Pagong nakakadalawang dangkal pa lang, yung natatakbo niya, si Conejo, finish na. Tapos na. So ang nanalo ay si Conejo. Ano yung laman ng kwento? Pag binigyan tayo ng task, karirin na natin, paspasan na natin, trabahuhin na natin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tutulog-tulog. Ayan. Ayan. Kailangan yung, ano man yung task na ibigay sa atin, especially sa loob ng simbahan, trabahuhin natin. Kasi, nakakahiya na bibigyan si Conejo ng ganong klaseng ability, tapos hindi niya magagamit, di ba? Magiging loser siya, meron siyang abilidad na magamit yon. Amen? So, all one. So, sabi nila dapat may final. So, mamaya yung final, dito muna tayo. Ipaalala niyo sa akin para di ko makalimutan. So, mamaya po yung final. Sa ating introductions, so, alam natin na yung ating text verse ay sinulat ni Haring Solomon. King Solomon clearly stated in the book of Ecclesiastes that everything is vanity. All human concerns that have nothing to do with God's will are vanity, and all selfish desire will be meaningless. Kung mababasa mo mula sa chapter 1 hanggang chapter 3 ng Ecclesiastes, talas-tasang sinasabi ng hari na anuman yung nakikita ng mata mo, anuman yung nahahawakan ng kamay mo, darating ang panahon, mawawala lahat ng to. Everything is vanity. Ang sabi niya dyan, ang sabi niya rito, ewan ko kung nakikita niyo po sa sobrang liit. All humans' concerns that have nothing to do with God's will are vanity. Walang kabuluhan yung mga bagay na ginagawa ng tao na walang kinalaman sa naisin ng Diyos. Walang halaga. Ang sabi ni Haring Solomon, there is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of later things yet to be among those who come after. Sa Tagalog, hindi na maaalala ang mga nauna at ang mangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Hindi ko alam kung kilala niyo pa ba yung lolo ng lolo niyo. Yung lolo ng lolo natin, di ba? Hindi na, magiging remembrance ang maraming bagay na ginawa natin, pero darating ang panahon, hindi na rin ito maaalala. Lahat ng pinagkakaabalahan ng tao sa panahon ngayon na walang kinalaman sa naisin ng Diyos o sa plano ng Diyos, it's vanity, ang sabi ng Biblia. Walang kabuluhan. Ang sabi ni Haring Solomon, tinikman ko ang lahat, ginawa ko ang lahat, kinain ko ang lahat, inexperience ko ang lahat, humalakhak ako ng humalakhak, lahat ng gawain sa labas, inexperience ko, ang sabi ni Haring Solomon, everything is vanity. Yung mga bagay na pinag-aaksaya ng panahon ng tao na walang kinalaman sa plano ng Diyos o sa hangarin ng Diyos, walang kabuluhan. Amen. Ang sabi niya, sapagkat kung paanong ang mangmang ay manalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. For everything there is a reason, there is a season and a time for every matter under the heaven. No? Marami ang mga tao na mas binibigyang halaga, mas binibigyan ng lakas, mas binibigyan ng oras yung mga makamundo, yung mga bagay
na walang kinalaman sa gawain ng Panginoon. Minsan, dumarating sa oras sa buhay ng isang Kristiyano, nakakalungkot lang po. Totoo to, na bakit minsan na itatanong natin sa sarili na, bakit yung iba? Bakit hindi naman sila naglilingkod sa Panginoon? Hindi naman nila ginagamit yung kanilang oras sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi nga sila nagpupuyat, hindi sila nagpapagal, pero bakit mas sila pa yung mas maganda ang buhay? Bakit kung sino pa yung hindi sumusunod, sila pa yung parang mas pinagpapala pa yung mga taong to? Bakit ako nagpupuyat? Bakit ako kinakailangan kong magpagal, pero parang kung sa material na bagay, sa salapi, mas sagana sila? Nagiging kahinaan natin yung mga nakikita natin sa hindi mananampalataya. But remember, sa ating text verse dyan, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, "For everything there is a season and a time for every matter under the heaven." We are the season of endurance. Sabi kanina ni Kuya JB, nandito tayo sa oras ng pagtitiis. Hindi natin pwedeng sabihin, buti pa sila. Sapagkat darating ang oras, ang sabi niya dyan, there is a season for every matter under the heaven. Merong panahon na tatawa ang tao, meron panahon na iiyak ang tao. Kung iiyak ka ngayon, nangangako po ang Biblia, ang sabi niya, "And God wipe away all tears from their eyes." Hindi pwedeng buti pa sila na hindi naglilingkod sa Panginoon, mas maganda ang buhay. No. Darating ang panahon, kung ikaw ay umiiyak ngayon, kung ikaw ay nagsasakripisyo ngayon, kung ikaw ay nagpapagal ngayon, ang sabi ng Biblia, pangako ng Biblia, darating ang oras, lahat ng luha sa iyong mata, papawiin ng Lord. Kung ngayon nagagawa ng mga tao sa labas na mag-enjoy, magpakasaya, ibuhos ang kanilang oras, ibuhos ang kanilang mga panahon sa mga makamundong bagay, hayaan natin sila magsaya. Choice nila yun eh. But yung nag-e-endure ngayon, yung nagtatrabaho, yung nagpapagal ngayon, yung nagbibigay ng oras sa Panginoon, yung panahon natin, darating at darating yon. Pangako yun ng Lord. Amen? Kailangan nating palakasin ang ating kakayanan na magawa ang ating mga gawain sa bakuran ng Panginoon. Ang sabi niya dyan, balikan natin, everything is vanity. Ang lahat ng bagay ay may wawala ng kabuluhan. But pagdating doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain." Narinig nyo na yung enjoy now, pay later. Di ba may ganon? Or pay now, enjoy later. Di ba? So, yung endurance, yung pagtitiis natin ngayon sa Panginoon, yung pagtitiis natin sa pagpapagal natin sa Panginoon, ito yung pay. Ito yung pagbabayad. At dahil our labor is not vain in God, natatandaan ng Diyos yung mga ginagawa natin. Alam ng Diyos yung pagtitiis natin. Kaya darating ang panahon, ibibigay ng Lord yung para sa atin. Karamihan sa mga tao ngayon, ini-enjoy na nila yung buhay, and then it will pay later. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, buti pa sila. Amen. Yung pakikiisa natin sa pagtitiis ng Panginoong Jesucristo. Kung dumarating yung mga panahon na parang nakakatamad magsundo, nakakatamad magluto, nakakatamad na kumilos, nakakatamad na mag-Bible study, always remember that yung pagtitiis natin is nakikiisa tayo sa pagtitiis na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, aalamin natin sa mensahe ng Lord kung paano ba tayo mas mahigit na mapapalakas, no, upang magpatuloy tayo
sa pagpapagal sa Panginoon. And remember that our labor, just not here in Saudi Arabia. Darating ang oras, panahon, uwi tayo sa Pilipinas. Always remember na kung paano tayo naglilingkod, paano tayo nagpapagal sa Panginoon dito sa Saudi Arabia. Dapat, kasi iisa lang yung Lord ng Saudi Arabia at yung Lord dito sa Pilipinas. Kung paano tayo nagpapagal dito, kung paano tayo pinapalakas ng Lord dito, dapat nakitaan din tayo pagdating natin sa Pilipinas. So, how to strengthen ourselves to become effective worker of God? Ang sabi sa ating main text is, two are better than one because they have a good reward for their labors. So, ang point number 1 natin is strength in numbers. Sa Tagalog, maging kabilang. Maging kabilang tayo. Sabihin mo sa katabi mo, maging kabilang ka. Ayan. There's a strength in numbers. Merong kalakasan sa pagpaparami. Amen? Doon sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2, tinawag ng Lord itong si Abraham, no? Si Abraham po noon ay nasa Mesopotamia, na sa panahon ngayon yung Iraq. Amen? Alam niyo ba? Alam ba natin yon? So, tinawag siya ng Lord, sabi niya, Abraham, bumangon ka dyan. Sabi niya, iwanan mo ang pamilya mo at ibibigay ko sa iyo yung Kanaan, yung promised land. But in Mesopotamia or doon sa may Iraq hanggang doon sa Kanaan land or sa kilalangan sa Israel, ay ipinakita ng Lord kay Abraham kung gaano kayaman itong lupain na to. Sabi niya, aalis ka sa lupain na yan sapagkat dadaling kita sa mayamang lupa ng Israel. So it is 1,600 kilometers away mula Iraq hanggang dun sa Israel. And bumangon si Abraham, kasama niya yung 12 tribes and 70 na anak ni Jacob at meron silang 400 warriors. But ang sabi ng Lord, hindi sapat kasi hindi basta-basta yung journey nyo. Maraming kaharian ang babangga sa inyo. Pagdating nyo sa Kanaan, sa may promised land, hindi pipitsugin itong mga Israelita, itong mga Palestinian, hindi sila pipitsugin. So, during their journey, isipin mo, 400 yung warriors na dali ni Abraham, inalaw ng Lord na makarating sila dun sa Egypt. No? So, doon sa Egypt, naging slave sila. At dahil wala pa nung mga makina, ang ginagawa po ng mga Israelita, ginagawa nilang makina yung kanilang mga katawan. Nagmamasa sila ng putik, talagang naglalangoy sa putik, ganun sila magtrabaho. Talagang katawanan na kung titignan mo na inaalipin, pinapahirapan itong mga Israelita o yung mga bayan ng Lord, pinapahirapan sila ng mga Ehipto. But without knowing na yun yung training na ginagawa ng Panginoon sa kanila, at the same time, after 430 years ng pagtatrabaho nila doon sa Egypt, nakita ng Lord na dumami na ang mga Israelita. And nung sila ay marami na after 500 years, from Abraham to Moses, tinawag ng Lord si Moses. Ang sabi niya, Moses, ilabas mo na ang Israelita sa kamay ng mga Ehipto. Marami na sila. They are trained. They are already developed. Sabi niya, kahit anong kaharian ang humara sa kanila, hindi na sila matitinag. Sapagkat sila ay fully trained na. And inilabas sila ni Moses nung sila ay nag-cross doon sa may Red Sea. Ang sabi ng mga Bible scholars, ang Israelita ay more or less 3 million. Ganyan sila karami nung lumabas sila sa Egypt. So, ano yung ibig na nating makita dito? No?
Yung 400 warriors na hindi kayang makipagsagupaan sa mga kingdoms, ang ginawa ng Lord, tinrain sila, pinarami sila. Nagkaroon ng kakayanan itong mga Israelita na humarap sa kahit anong kingdoms na po pwede nilang masagupa. At hindi basta-basta yung training na ginawa sa kanila doon. Kung titignan mo yung hirap ng training ng mga Israelita, talagang katawanan. The same principles yung ginagawa ng Lord sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Kung titignan mo yung hirap ng mga Israelita, ngayon mo sabihin na mahirap mag-SOL1. Ngayon mo sabihin mahirap mag-SOL2. Ngayon mo sabihin mahirap mag-SOL3. That's our training. Pinaparami tayo ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na mas maraming manggagawa, mas maraming magagawa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magparami tayo. Ayan. So, tignan mo ang China, Russia, India, malalakas itong mga to eh. Bakit? Kasi marami silang mga warriors. Amen? So, training and development, huwag natin itong binabasta-basta lang. Ang mga leaders ng church, ang ating pong mga leaders, even kay Pastor Henry, sa kanilang 12, talagang they invest time, nag-isip kung paano ba tayo bibigyan ng magandang training. Huwag po nating basta-bastahin lang to. Hanggat maaari, maging kabilang tayo sa ganitong klaseng training upang mas maging kagamit-gamit tayo bilang manggagawa ng Panginoon. Amen? Upang mas maging kabilang tayo sa gawain ng Panginoon, magkaroon tayo ng bilang, dapat inaisin ng ating mga puso na magkaroon tayo ng training, magkaroon tayo ng development, at magkaroon tayo ng mga ministry. Sikapin natin, mga kapatid, na i-involve natin yung ating sarili sa anumang ministry upang tayo ay maglingkod sa Panginoon. Maganda na makita sa puso ng isang mananampalataya na hindi siya papayag, na hindi siya maglilingkod sa Panginoon. Yung pag mayroong mga church activity, yung mayroong mga dapat gawin sa simbahan, sa loob ng bakuran ng Panginoon, yung naikitahan tayo na hindi ako papayag na hindi ako katama dyan. Hindi ako papayag na hindi ako tutulong dyan. Naalala niyo po nung ito ginagawa pa itong church na to, itong sanctuary na to, nung nandun tayo sa kabila. Hindi naman to kaya ni Pastor Jojo, ni Pastora Ems, Pastor Rem at Pastora Joy, saka si Pastora Janet and Pastor Paul lang. So, nagbigay ng vision ang Lord na ngailangan ng maraming manggagawa, and praise God, lahat po ay tumugon. Hindi usapan maliit o malaki yung magagawa ko, ang importante, kabilang ako sa gawain ng Panginoon. Amen? Minsan kami, nahihirapan kami sa schedule kasi mga panggabi po kami nagtatrabaho. Gumawa ako ng GC, yung mga panggabi, inipon ko sila, sabi ko, yung mga panggabi, total, ang trabaho dito, mga hanggang 9 o'clock, 10 o'clock lang. So mag-out kami ng 2:00, iniipon ko, tapos sabi ko, kung ano yung maabutan nating trabaho dun sa simbahan, yun ang gagawin natin. Magbabacuum tayo, kung ano yung trabaho. Ang importante, ini-involve mo yung sarili mo, inilalagay mo yung sarili mo bilang maging kabilang sa gawain ng Panginoon. Amen? So even sa Luke chapter 10 verse 1, after these things the Lord appointed other 70 also and sent them 2 and 2 before his face into every city and place whither he himself would come. Madalas nating alam na babasa na si Jesus Christ ay may 12 disciples. Pero sa Luke chapter 10 verse 1, nag-appoint pa siya ng 70 another 70 leaders, and he sent by twos in every cities, no? Bakit ganun yung ginawa ng Panginoon? Kasi sa maraming leaders, mas madaling na-spread yung word of God o yung salvations, no? Sabihin mo ulit sa katabi mo, kasama ka sa 70 na yon. Ayan. Amen. So, pangalawa na po tayo. Amen.
Sabi niya kanina, strength in numbers o maging kabilang. Sa pangalawa po, strength in teamwork or strength in unity. Sa Tagalog po, binigyan ko siyang maging katuwang. No? Kanina, maging kabilang. Ngayon, maging katuwang, no? Maging kaisa. Ecclesiastes chapter 4, verse 10 to 11, "For if they fall, the one will lift up his fellow, but who to him that is alone when he falleth? For he hath not another to help him up again. If two lie together, then they have heat, but how can one be warm alone?" So, hindi tayo po pwedeng magtrabaho ng tayo lang. Example kanina, yung walis tingting, hindi po pwede, baka panusok lang yun, ano? Or pangtinga. Ewan ko kung pwedeng pangtinga yun. But, kailangan po, nagtatrabaho tayo ng parang walis tingting. Walang kanya-kanya. Amen? Ang sarap lang, di ba? Pagka may mga fellowship, talagang yung invitations nandyan, yung mga Bible study group nag-i-invite. Hindi lang sa mga fellowship, no? Hindi lang tuwing Hajj, tayo nagkakaroon unity, no? Even sa small things na magagawa natin sa loob ng bakuran ng Panginoon, sama-sama po tayong magtatrabaho. Si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Eliezer of Damascus. Si Moses, nung tinawag siya ng Lord, kasama niya si Aaron. Nung si Joshua, kasama niya si Caleb. Laging merong katuwang. Laging merong kaalalay. Ang sabi nga niya sa Tagalog dito, sabi niya, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Sa teamwork, nagpapalakasan tayo. Hindi tayo nagpapagalingan. Hindi po nagpapahusayan. Sa teamwork, pag nabubuwal ang isa, may nagtatayo. Pag tinatamad, merong nag-i-encourage. Amen. Sabi niya sa Psalms chapter 133 verse 1, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." 1 Corinthians chapter 12 verse 25 sa Tagalog, "Upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa." Napakasarap pakinggan ng pagiging malasakit, pagmamalasakit sa bawat isa. Amen. Sa number 3, amen, so ganun lang po kabilis yung message ng Lord. Strength in relationship. Actually, ito yung una dapat. Pero because doon sa may order ng main text, no, nandun siya sa dulo ng part. Ngayon, nahirapan ako, paano ko bang titignan itong Ecclesiastes chapter 4 verse 12, yung last part. Ano kaya yung point na ibibigay ko rito? And I pray, ano ba yung nais ipahiwatig ng Panginoon sa verse na ito? At nakita ko, sabi niya dyan, "And if one prevail against him, to shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken." Ang sabi niya, yung tatlong strands ng lubid, no, na pinagkapit-kapit mo ay hindi agad mapuputol. Matibay siya. So, nakita ko yung lubid, yung threefold. Bakit hindi apat? May lubid na apat eh. Merong dalawa, tatlo yung ginamit niya. Sinabi ni King Solomon, "Three cord is not quickly broken." Kung papansinin mo yung lubid, kaya nga lubid po yung pinaka-background, kapit-kapit siya para maging matibay. It is represent, next slide po. Yung nagre-represent siya ng our relationship sa Lord. Ikaw, yung relationship mo sa Lord at yung relationship mo sa natin sa ating mga kapatid. Bakit nanghihina sa paglilingkod ang isang Kristiyano? Because there's no profound relationship sa Panginoong Hesukristo. Ito yung totoong dahilan kung bakit madalas tayo nanghihina. Actually, hindi naman talaga nakakapagod, hindi naman talaga tinatamad. It is because mahina lang yung pagkakaunawa natin sa relasyon natin sa ating Panginoon. Ito po,
Yung three strands ng lubid na kapit-kapit is represent you, God, and your neighbors. Lagi nating iisipin na dapat yung relasyon natin sa Panginoon ay kapit na kapit, profound, malalim, upang ito yung magbibigay sa ating lakas upang magpatuloy tayo na magtrabaho sa bakuran ng Panginoon. Amen. Naniniwala ako, mga kapatid, na gaano man tayo kapuyat, gaano man kabigat yung katawan natin, gaano man kahirap yung trabaho natin, when you have a profound relationship sa ating Panginoong Jesucristo, maglilingkod at maglilingkod ka. Amen. You cannot worship God and hate people at the same time. If you have a good relationship to our Lord, it must be magkaroon tayo ng relasyon sa ating mga kapatid. Amen. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, ang sabi niya, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Maging kalakasan natin ng ating Panginoon. Ito po yung message ng ating Kuya Lon last time, na the joy of the Lord is our strength. Sa Psalm chapter 73 verse 26, ang sabi ni Haring David, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portions forever." Amen. Yung relationship natin sa ating Panginoon, it requires love. Kailangan nandoon yung pag-ibig. Naikitaan tayo ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Yung pag-ibig na yon ay nagre-resulta ng ating mga gawa. Kung paano tayo magpapagal, kung paano natin ibibigay ang ating oras, kung paano natin ibibigay ang ating sarili sa paglilingkuran sa Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon upang iligtas, iniligtas tayo ng Panginoon upang tayo ay maglingkod. Naglilingkod tayo sapagkat tayo ay iniligtas ng Diyos. Amen. Upang maging kalakasan, upang lumakas ang ating mga sarili, to become an effective worker of God, kinakailangan na maging kabilang tayo sa gawain ng Panginoon, maging katuwang tayo sa lahat ng gawain sa bakuran ng Panginoon, at maging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Amen? Bago po tayo tumungtong o pumunta doon sa conclusion, itutuloy natin yung final battle ni Pagong at ni Conejo. Amen? Sino yung nagsasabi na ang mananalo si Pagong? Sino po yung nagsasabi na ang mananalo ay si Conejo? O sino yung kahit anong sabihin ko, hindi talaga magtataas ng kamay? So ito yung final battle, no? At dahil all one yung score, so final. So nag-request si Pagong, ang sabi ni Pagong, ako yung mamimili ng finish line. So, ang finish line natin, doon sa kabilang bundok, ang sabi ni Pagong, so nagyabang pa no? Gusto pa niya sa kabilang bundok. So, nag-isip itong si Conejo kasi kabisado niya yung lugar Sabi ni Conejo, delikado kasi may ilog. May ilog na dadaanan. So, paano ngayon yan? Sabi ni Pagong, dapat doon tayo sa kabilang finish line. Sabi ni Conejo, malaking problema sa akin to. Sabi ni Conejo. And sabi ni Pagong, simple lang, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Sabi niya, ganito lang yan. Pag sa lupa, papasanin mo ko. Sabi ni Conejo, ni Pagong. Pagdating natin sa tubig, papasanin naman kita. Sabi ni Pagong. Pagdating nga naman natin sa lupa, papasanin mo na naman ako. Nagsimula yung karera. Sino kaya ang mananalo? So, nung tumakbo si Conejo, pasan-pasan niya ngayon si Pagong. Nung makarating sila dun sa ilog, dumangoy si Pagong, nakapasan naman si Conejo. And then after that, dun sa may kapatagan na naman, pumasa na naman si Pagong. So, pareha silang nakarating dun sa finish line. Amen. Sa paglilingkuran natin sa Panginoon, hindi po pabilisan. Hindi pagalingan.
kundi yung abilidad na ibinigay ng Lord sa atin ay magamit natin upang maglingkod tayo sa Panginoon. Ang maganda sa dalawang to, at the end of the story, nagtulungan sila. Nagkaroon sila ng isang goal. Yung kahinaan ng isa, naging kalakasan ng isa. Di ba? So, nagkaroon ng teamwork. At isa pa, mapapansin mo kay Pagong, nung hinamon siya ni Conejo nung first round nila, bagamat alam niyang hindi niya kayang talunin si Conejo, hindi siya nag-atubili na pumayag. Talagang sinigihan niya. Nandun yung paniniwala ni Pagong na mananalo siya. We must have faith in our lives, mga kapatid. Na kahit alam natin na minsan iniisip natin, wala namang nangyayari sa paglilingkod ko sa Panginoon. No! Magtuloy lang tayo. Dire-diretso lang tayo. Makakarating tayo sa finish line katulad ni Pagong. Kahit mabagal. And then, pag dumating sa pagkakataon na maranasan natin na parang talo tayo, magkaroon tayo ng hope, yung pag-asa, na katulad nung kay Conejo, na binibigyan tayo lagi ng Panginoon ng second chance upang yung abilidad na ibinigay sa atin ay mas magamit natin sa paglilingkuran sa Panginoon. At yung pangatlong rounds na makikita natin is yung unity and love na maging kalakasan tayo sa bawat kahinaan ng ating mga kapatid. Amen. Sa ating pong conclusion, all human concern that have nothing to do with God's will are vanity, and all selfish desire will be meaningless. But our labor is not vain in God. Our service to our brethren and to our God and His kingdom will lead us for eternity and to receive the reward of God for everything we do for the glory of His name. Amen. To strengthen our labor in the Lord, be a helper of His kingdom, belong yourself in the ministry, and strengthen our relationship to our God and relationship to our brethren. Tapos na po ang mensahe ng Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. Dakilang Diyos, muli Panginoon, nagpapasalamat kami sa mensahe mo, Panginoon, na ibinigay sa umagang ito, Panginoon. Let the power of your words, Panginoon, na maisa pamuhay namin, makitaan kami, Panginoon, ng kasigasigan, O Diyos, na magtrabaho sa iyong bakuran, Panginoon. Ilagay mo sa aming mga puso na makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon, ng buong puso at buong katapatan, O Diyos. Ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, yung kasipagan at kasigasigan, Panginoon, na magtrabaho kami ng may pagkakaisa, Panginoon, sa ikauunlad ng iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mensahe. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Sa iyo ang aming papuri, sa iyo ang aming pagdakila, sa iyo ang aming pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kasama ng banal na Espiritu. Amen.